Horror Stories by Forest Secrets. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas sa kabila ng matinding takot. Sinugod ko si Angela at hinila siya palayo sa puno ng akasya. Sa mismong sandaling hinahawakan ko ang kanyang kamay, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Parang may bagyong umikot lamang sa paligid ng puno. Nagsayawan ang mga sanga. Naglaglagan ang mga tuyong dahon. Kasabay nito ang isang malalim na ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi ko na nilingon ang nilalang. Mahigpit kong hinila si Angela hanggang makapasok kami sa bahay. Pagkasara ko ng pinto, bigla na lamang tumigil ang hangin. Tumahimik ang buong paligid. Ngunit, bago ako makahinga ng maluwag, may narinig kaming tatlong may hinang katok. Mula sa pintuan sa likod. Kinabukasan, ay napansin naming lalong namutla si Angela. Hindi na siya halos kumakain. Palagi siyang pagod kahit kagigising pa lamang. At mas lalo siyang naging tahimik. Ngunit, may isang bagay na mas ikinabahala namin. Dahil tuwing nakatitig siya sa salamin, parang may kausap siya. Isang umaga, nadatnan namin siyang nakangiti habang nakaharap sa malaking salamin sa sala. Paglapit ko ay napansin ko ang kanyang refleksyon. Nakatingin lang sa akin, pero ang totoong si Angela ay nakatingin pa rin sa salamin. Hindi magkatugma ang kanilang kilos. Napatras ako at sa isang gisap mata, bumalik sa normal ang lahat. Habang naglilinis si Papa sa bodega ng bahay, ay may nakita siyang lumang kahon na natatakpan ng alikabok. Sa loob nito ay may kupas na litrato, mga lumang gamit, at isang tala-arawan na pag-aari ng unang tumira sa bahay. Binasa namin ng gabing iyon. Sa unang mga pahina, karaniwan lamang ang mga nakasulat. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging magulo ang sulat. May isang bahagi na paulit-ulit na isinusulat. Huwag mong pansinin ang kanyang anyo. Huwag mong tanggapin ang kanyang alay. Kapag tinawag ka niya sa tunay mong pangalan, ay huwag kang sasagot. Dahil ilang gabi na niyang sinasabing may tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi Angela, kundi ang buong pangalan niya. Malinaw at napakalambing. Sa mga muling pahina ng tala-arawan ay may isang larawan. Isang dalagang nakangiti sa ilalim ng parehong puno ng akasya. At sa likod ng litrato ay may petsa. Hunyo 14, 1981. At isang maikling sulat kamay. Ito ang huling litrato ni Elisa bago siya tuluyang nawala. Nagtanong kami sa mga matatanda sa baryo. At ayon sa kanila ay may isang dalagang nawawala mahigit 40 taon na ang nakalipas. Hindi na siya natagpuan. Ngunit may mga nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan ay may nakikita silang babaeng nakaputi na nakatayo sa ilalim ng punong akasya. Tahimik lamang ito at parang may hinihintay. Muling bumalik si Mama kay Aling Sean. Pagkakita pa lamang nito ng litrato ni Elisa ay napaluha na ang matanda. Akala ko natatapos na ang sumpa. Saad ni Aling Sean. Ipinaliwanag niya na ayon sa matatandang alamat
ay may isang nilalang na matagal nang naninirahan sa punong iyon. Hindi raw ito umaalis. Hindi rin tumatanda. Kapag may nagustuhan itong dalaga, ay hindi nito agad kinukuha. Nililigawan muna niya. Pinapangakuan ng isang mundong walang sakit, walang lungkot at walang kamatayan. Ngunit kapalit noon, hindi na muling makakabalik ang sino mang sumama rito. Hindi niya kinukuha ang katawan. Mahinang sabi ni Aling Sion. Ang kinukuha niya ay ang kaluluwa. Nang gabing iyon ay may kumatok muli sa likuran ng bahay. 3 beses. Hindi namin binuksan, ngunit makalipas ang ilang minuto ay may naamoy kaming napakabangong sambyo ng sampagita. Pagtingin namin sa bintana ay may isang maliit na basket na nakalagay sa ilalim nito. Puno iyon ng sariwang puting bulaklak. At sa gitna, may isang lumang singsing na kulay pilak. Napansin naming nanginginig si Angela. Siya na naman. Mahina niyang sabi, "Tinatanggap ko na raw ang pangatlo niyang alay." Nanlaki ang mga mata ni Aling Sion nang marinig niya iyon. Kapag tinanggap niya ang singsing, matatapos na ang panliligaw at wala nang sino man ang makakapigil. Bigla kaming napatingin kay Angela dahil hindi namin makita ang singsing sa basket. Unti-unti niyang itinaas ang nagniningning niyang kamay at naroon sa kanyang palasingsingan ang lumang singsing na pilak. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Sinubukan naming alisin pero tila ba lumiit ito at lalong sumikip sa bawat paghila namin. Kasabay noon ay may narinig kaming isang malalim na tawa na nagmumula sa ilalim ng punong akasya. Pagtingin namin sa bintana ay may isang matangkad na anino ang nakatayo roon. At sa unang pagkakataon, kitang-kita namin ang kanyang mukha. Napakagwapo nito, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi isang tao. At dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay na para bang inaanyayahan si Angela na sumama na sa kanya. Sa sandaling tumama ito sa lupa, nayanig ang buong paligid. Nagbitak ang lupa, sumipol ang napakalakas na hangin at isang napakasakit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang. Hindi galit ang nasa mukha nito, kundi matinding lungkot. Parang muli na naman siyang iniwan ng taong pinakamamahal niya. At bago siya tuluyang maglaho, mahina niyang sinabi, "Maghihintay ako hanggang may bumalik." At kasabay ng kanyang pagkawala, unti-unting natuyo ang napakalaking puno ng akasya. Nalaglag ang lahat ng dahon nito hanggang sa isa na lamang itong tuyong puno. Makalipas ang 1 buwan, lumipat kami ng bahay. Hindi na kami muling bumalik. Pagkaraan ng ilang taon ay nabalitaan naming giniba na ang lumang bahay. Ngunit hindi nila maputol ang puno ng akasya. 3 chainsaw ang nasira. May mga trabahador na bigla na lamang nagkakasakit. May mga ilan pa daw na nagsasabing may naririnig silang mahinang awit habang pinuputol ang mga sanga. Sa huli, iniwan na lamang nila ang puno. Unti-unti itong natabunan ng mga damo. Nakalimutan ng karamihan, ngunit hindi ng lahat.
Noong nakaraang taon, napadaan ako sa baryong iyon. Naisip kong silipin ang dating bahay. Wala na itong bubong, sira na ang mga dingding, ngunit ang punong akasya ay nakatayo pa rin. Habang papalayo ako, ay may narinig akong mahinang tinig mula sa likuran. Isang pabulong na halos matangay ng hangin. Marco, Huminto ako at dahan-dahan akong napalingon. Walang tao, ngunit sa ilalim ng puno, may isang dalagang nakaputing damit ang nakatayo. Nakatalikod at sa tabi niya ay may isang matangkad na lalaki. Magkahawak sila ng kamay. Pagkurap ko ay wala na sila. Tanging ang lumang akasya na lamang ang naiwan, na tila marahang sumasayaw sa hangin. At hanggang ngayon, kapag may nagtatanong kung bakit wala nang gustong bumili ng lupang iyon, iisa lamang ang sagot ng mga matatanda sa baryo. May mga pag-ibig na hindi natatapos sa kamatayan. At may mga naghihintay pa rin sa ilalim ng matatandang puno.